Ang paborito mong YouTuber na nagbigay saya sa'yo, maaring hindi siya ang akala mo. Parehong kwarto at boses na pinagkakatiwalaan mo, pero ngayon parang may nagbago. Wala na ang dating tapang, mas maingat na sila magsalita. May nagbago, di ka man lang nasabihan. Sa likod ng mga eksena, tahimik na nakuha ang channel. Ang mga video, ang mga lumang content, pati na ang mga manonood, lahat yon ay kasama sa kasunduan. Sa unang tingin, parang walang nagbago. Kung di na kontrolado ng pinagkakatiwalaan mo ang mga napapanood mo, ano na ang pinapanood mo? Ganito napapasa kamay ng private equity ang mga paborito mong creator. Kabanata 1, palihim na pagbili at ang butas sa pagpapatupad. Unti-unting nagbabago ang YouTube feed. Ang dating malalim at iba't ibang pinagkukunan ng mga nakakatuwang content ay nagsimulang maging mababaw. Ang mga video ay naging parang walang laman at paulit-ulit. At sige, hindi rin naman tayo inosente dito. Minsan napapagod ka at akala mo kilala mo na ang audience mo. Pero isang buwan, gusto nila pare-pareho lang. Tapos sa susunod, reklamo sila na paulit-ulit ang videos mo. Maniwala ka, sariwa pa sa amin ang damdamin nung digmaan ng Russia at Ukraine. Mas naging clickbait ang pamagat at naging walang kwenta ang AI thumbnails. Yung dati independent na creators, nagsimulang magsabi ng pare-pareho. Hindi ito biglang nangyari. Unti-unti itong nangyari, di mo mapapansin kung di ka nakatutok. Baka tinamad na lang o nagpabayad na ang paborito mong creator at sumabay sa uso. Baka ginaya na lang nila ibang channel kaysa ipakita yung masayang personalidad na dahilan ng paghanga mo noon. Pero sa totoo lang, mas malala pa rito. Binibili na ng Wall Street ang mga paboritong channel ng tao. Nagbuhos ng bilyon-bilyong dolyar ang private equity at iba pang malalaking investor para bilhin ang ilan sa pinakamalalaking YouTube channel. Sina Veritasium, Fireship, Fern, Donut Media, Economics Explained, Simple History, at History Hit ay ilan lang sa mga creator na nabili na. Pati mga pambatang channel tulad ng Coco Melon at Blippi na ngaya'y kontrolado na ng Blackstone, ang pinakamalaking alternative asset manager sa mundo, ay kasama na rin sa bentahan. Ilan lang yan sa mga deal na alam natin. Hindi na silang tinuturing na mga personal na malikhaing espasyo. Kinokonsidera silang media machine, murang patakbuhin, madaling palakihin, at ginawa para mangakit ng pansin, magtulak ng mga ideya, at magbenta ng anumang kwento o ideyang gustong ipakalat ng mga may-ari nito sa masa. Kasali rito ang maraming kumpanya sa pananalapi at teknolohiya gaya ng Blackstone at Goldman Sachs. Ang iba, maaring hindi mo kilala. Marami pa rin silang perang magastos. Ginamit din ang taktika sa mga sikat na tatap tulad ng Toys R Us, Sears at Blockbuster. Kinukuha nila ang pinagkakatiwalaan ng tao at ginagawang walang laman para kumita. Sa YouTube, hindi lang basta bumibili ng content. Binibili nila ang pagiging pamilyar, ang mga mukha na kilala mo na, ang mga channel na otomatiko mong kiniklik, ang mga routine na hindi mo namamalayang naging parte na ng araw-araw mo. Binibili nila ang mga audience, demographics at dahilan ng panonood. Hindi lang creators, kinukuha rin nila ang buong content library. Taon ng video at tiwala, nangyari ang lahat ng hindi namamalayan ng tao dahil pareho pa rin ang mga muka. Marami pa ring naniniwala na pareho pa rin ang creator economy. Gumagawa ang creator ng video, bumubuo ng audience, kumikita sa views at nananatiling independent. Sa pinakamataas na antas, wala na ang mga patakarang iyon. Napagtanto ng mga private equity firm ang isang bagay na dapat ikabahala ng mga YouTube user. Mas madaling bilhin ng katapatan kaysa makuha ito. Halimbawa, nais ng kumpanya magbenta ng smartphone sa iyo. Pwede nila gawin ito sa normal na paraan, gumastos ng milyon sa marketing at ipilit ang mensahe. Pero kahit ganon, walang garantiya na gagana. Maaring makita mo pero wala ka pa ring pakialam. Paano kung nabili nila ang tech reviewer na pinagkakatiwalaan mo ng 10 taon? Sa ganon, di ka na nila kailangang kumbinsihin. Hindi na nila kailangan ng magagarbong marketing slogan o mamahaling ad slot. Nakumbinsi ka na nila. At heto ang nakakatakot na butas sa regulasyon na nagpapahintulot na mangyari ang lahat ng ito. Kadalasan, dapat ipaalam ng creator kapag nag-promote sila ng produkto. Kailangan nilang sundin ang mga patakaran na ipinatutupad ng FTC at ng YouTube mismo, pati na rin ng iba pang mga autoridad sa buong mundo. Dapat nilang lagyan ng paid promotion tag ang videos nila at ipaalam na nagpo-promote sila ng produkto o serbisyo. Nakita na nating lahat yan. Maikling clips, ads, sponsor segments, kahit skip mo, alam mo na agad. Kahit ano patingin mo, lantad naman sila dahil kailangan nila yon. Kailangan ito ng mga platform. Kung hindi, nafa-flag o tinatanggal ang content. Kung may Wall Street na kumpanya na bibili at aakuin ang buong editorial na control sa YouTube channel, hindi na nila kailangang ipaalam sa lahat ang pagbili. Maaaring itago ang bagong pagmamay-ari ng korporasyon.
Kahit required ng federal na batas na maglagay ng paid promotion labels kapag ginamit ang creator para mag-promote ng produkto, halos walang nagpapatupad dito. Pwede nilang balewalain ang patakaran, hindi maglagay ng label at umasang hindi mahuhuli. Binabayaran ng creator, pumipirma ng NDA at balik sa dati nilang gawain. Pero hindi na ito normal at walang alam ang mga manonood. Akala nila sumusuporta lang sila sa personal na passion project, pero sa totoo, pinopondohan na nila ang isang korporasyon. Malaking kasinungalingan ito. Pero isang bagay na kailangan nating linawin ay hindi lahat ng nagbenta ng kanilang channel ay ginawa ito para lang pagsamantalahan ng kanilang audience at kumita ng pera. Hindi natin alam ang sitwasyon o desisyon ng mga creator. Baka pagod na ang iba at kailangan mag-move on, o kaya ibaon sa utang at kailangan ng tulong. Hindi natin alam at hindi dapat isisi sa kanila, may sarili silang dahilan. Nililinaw lang namin ang pagbabago sa mundo ng mga creator at content sa YouTube. Kabanata 2, ang Inshitification Pipeline. Kapag nagsiset up ng channel ang mga YouTuber, layunin nilang bumuo at makipag-ugnayan sa audience. Iba man ang motibasyon, pareho pa rin ang goal, mahikayat ang mga tao na manood. Laging tungkol sa subscribers at viewers, pero iba ang tingin ng private equity firm. Hindi mahalaga sa kanilang binibili, iisa lang ang layunin. Bumili, palakihin, ibenta ng mas mahal. Nagbabago man ang industriya, pareho pa rin ang business model. Hindi mahalaga sa kanila ang kalidad ng nilalaman. Hindi sila interesado sa pagkamalihain, pagiging totoo o komunidad. Kita lang mahalaga sa kanila. Karaniwan, nagbabayad sila ng 3 hanggang 5 beses ng taonang kita ng channel para mabili ito o may ibang ayos ang kasunduan. Kukunin nila ang mayoryang bahagi, siguro mga 50 hanggang 80%, habang ang orihinal na gumawa ay mag-iiwan ng natitira. Madalas, mas maganda ang ganitong paraan dahil sa puntong yon, hindi na lang basta tagalika ang creator, isa na siyang shareholder sa sarili niyang channel at magbabago ang lahat dahil doon. Nakakabit na sila sa investment firm na bumili sa kanila, kaya pareho na silang interesadong palakihin at ibenta ang channel sa pinakamataas na halaga. Nagbabago na rin ang kontrol. Dapat maghanap ng paraan ang mga mamumuhunan para mapataas ang kita at halaga ng kanilang puhunan. Malamang na mas mainam bigyan ng kalayaan ng orihinal na creator para magpatuloy sa kanilang ginagawa na nagdala ng tagumpay. Sabi nga, kung hindi sira, wag ayusin. Pero sa mga mamumuhunan, hindi ito uubra. Hindi nila gusto ang mabagal na paglago, mas gusto nila mabilis ang kita at pinakamababang gastos. Gusto nila optimisasyon sa lahat ng aspeto. Hindi lang isa o 2 channel ang binibili nila, kundi marami. Ayon sa tala, ilang malalaking investment firm ang gumibili ng mga grupo ng channel na kadalas ay magkakapareho ang estilo, audience o tema. Pagkatapos, dinagamit nila ang isang subok at epektibong investment trick na tinatawag na multiple arbitrage. Simple lang ang paraan nito. Pinagsasama-sama ng mga kumpanya ang maraming entity sa isang malaking pakete. Pwede kang bumili ng 5 YouTube channel na bawat isa ay kumikita ng $1 milyong taon-taon. Bawat isa pwedeng ibenta ng 3 hanggang 5 milyon. Pero kapag pinagsama sa isang may-ari, hindi na sila hiwa-hiwalay na channel. Nagiging isang portfolio sila at ang portfolio na yon ay maaari maibenta ng mas mataas pa, minsan halos 10 beses ng pinagsamang kita. At ang pinakabaliw sa lahat, hindi mahalaga kung maganda ang nilalaman. Sa katunayan, maaari pa nga itong lumala ng kapansin-pansin. Maaring mabawasan ang manonood ng mga channel pero patuloy silang kumikita ng malaki dahil mas pinapahalagahan ng Wall Street ang laki kaysa kaluluwa. Diyan pumapasok ang susunod na palaisipan, saturation. Mas dumadami ang nilalaman ng mga channel, mas kumakaunti ang pahinga at mas marami ang video nila kada linggo. Kung ang creator ay kumikita ng $10,000 kada linggo sa isang video, sa lohika ng investor, pwede silang kumita ng $70,000 kada linggo kung gagawa ng 7 video. At sa puntong yon, hindi na talaga ang creator ang nagdedesisyon. Hindi na ito tungkol sa kung ano ang sa tingin nila ay magugustuhan ng kanilang audience. Tungkol na ito sa paggawa ng mga video na siguradong magpe-perform. Hindi na ito tungkol sa pagiging kakaiba o malikhain. Kailangan ng sumabay sa uso, sumakay sa hype at ibigay sa masa ang gusto nila based sa datos. Dito nagsisimula ang pagkabulok at ang inshitification pipeline. Pinag-aaralan ng mga investor kung paano binuo ang channel ng creator. Ang mga researcher, manunulat at editor na humuhubog sa bawat video, pati na rin ang mga designer na bumuo ng visual identity sa paglipas ng panahon. Para sa kanila, hindi ito isang magkakalapit na creative team. Ito ay tinuturing na dagdag gastos at ang dagdag gastos ay pinuputol. Ang mga video na dati masusing sinasaliksik at maingat na binubuo ng mga taong may malasakit sa kalalabasan ay ngayon gawa na lang ng content mill o generative AI model. Bakit ka pa magbabayad ng researcher para maghanap ng mga kawili-wiling trend at paksa kung pwede mo namang utusan ng AI na gumawa ng listicle para sa'yo sa loob lang ng ilang segundo? Bigla na lang, mas marami ng video ang napoproduce ng isang channel.
Dati tuwang-tuwa pa ang mga manonood dyan. Pero ngayon, nantataka na lang sila kung anong nangyari dahil habang dumarami, bumababa naman ang kalidad. Yung mga dating video na maganda ang research, kakaiba at mahal ng tao ay nawala na. Pinalitan sila ng puro AI-generated na basura. Maraming video ngayon ay ginawa lang para mapanood ng matagal at makita ang ads at mga promo. Pero walang saysay para sa manonood. Mapapansin mo ito kumpara neon sa mga paborito mong channel. Yung tech reviewer o drama channel na gusto mo dati, may dating at buhay. Hindi ito perpekto, pero nababawi ng content ang lahat. Orihinal at totoo ito. Mga ideya at video na maingat na ginawa, tampok ang mga taong ipinagmamalaki ang gawa nila. Pagdating ng bagong bersyon, naayos ang mga pagkukulang at nag-iba ang itsura. Naging mas makinis at malinis. Dati, parang sumisilip ka sa pribadong mundo ng tao, pero ngayon scripted na. Ang mga video parang gawa-gawa na lang at hindi na natural. Wala na ring buhay ang mga komentaryo. At ang pinakamasakit na bahagi ay nakikita ito ng mga manonood. Alam nilang may nagbago pero hindi nila alam kung ano o kung bakit. May ilan na sinisisi ang sarili, iniisip na hindi na para sa kanila ang creator o nagbago na ang panlasa nila. Madalas, hindi talaga yon ang totoong dahilan. Hindi lang ikaw ang nakakaranas nito at hindi ito guni-guni. Mas lumala na talaga ang mga ginagawa ng mga paborito mong creator hindi dahil tumanda sila o nag-iba ng estilo. Dahil nakuha ng mga korporasyon ang mga independent creator, naguguluhan at nag-iisa ang kanilang audience. Kabanata 3 ang pag-agaw sa direksyong editorial. Kung nakakabagot lang ang mga video, nakakainis lang sana. Pero hindi ito krisis. Sa kasamaang palad, hindi ganito ang kaso. Ang AI, walang kwentang content at mabababang kalidad ng nilalaman ay byproduct lang, hindi sila ang pangunahing resulta ng proseso. Ang totoong panganib ay hindi yung pagtitiis sa mga video na di na kasing saya. Napansin mo bang parang nawalan ng siglang paborito mong creator? Ang panganib ay kung paano ginagamit ang mga video at creator na ito at nangyayari na ito ngayon sa YouTube at social media mo. Kapag hawak na ng investors ang creator, kontrolado nila hindi lang ang channel, kundi pati kung anong mililika at kung ano ang hindi. Nafi-filter ang mga paksa, napapalambot ang punto at may ideyang dina-upload. Napapansin na sa mga lokal na istasyon ng balita sa Estados Unidos, binibili ng malalaking korporasyon ang maliliit na istasyon at binabago ang mga palabas nila. Sila ang nagsusulat ng mga segment, pinapantay ang mga mensahe at ipinapasa ang mga komentaryo mula sentro sa lokal na broadcast na umaabot sa milyon-milyong tahanan. Sinasabi nila kung ano ang dapat mong pakinggan. Hindi napansin ng karamihan ang pagbabagong ito. Sikat na ipinaliwanag ito ni John Oliver sa isang clip na nag-viral. 12-12 ng lokal na anchor mula sa mga kaanib na istasyon ng network sa buong bansa ang nagbasa ng parehong script ng balita, salita sa salita. Iyan ang kinatatakutan at layunin dahil kapag ang nilalaman ay malawakang pagmamayari, hindi na ito malaya kahit mukhang personal o pamilyar. Hindi kasing lantad sa publiko ang malalaking investment firm kumpara sa mga individual na creator, kaya pwedeng tahimik ang mga pagbili nila. Maari nilang sakupin ang mga paborito mong channel at hubugin kung ano ang magiging direksyon nito mula sa mga paksa at tono hanggang sa direksyon tatakin nito. Sila ang napopondo kaya may impluensya sila rito. Malaki ang impluensya ng malalaking YouTuber. Nakikinig at sumusunod sa kanila ang kanilang mga tagasunod, pati desisyon ay naaapektuhan ng sinasabi nila. Pag pumasok ang Wall Street, may mga kwentong mas pinalalaganap at may mga tahimik na nawawala. Kapag binigyan ng kumpanya ang mga YouTuber ng malaking pera at non-disclosure agreement, wala nang legal na pumipigil sa kanila na sabihan ang mga creator kung ano mismo ang sasabihin. Hindi basta-basta ang mga kumpanyang ito. Malalaking private equity firms gaya ng Blackstone na sumasaklaw sa healthcare, real estate, energy at militar. Kung ang isang kumpanya ay may control sa net worth ng independent YouTube channel na sama-samang umaabot sa 10-10 o daan-daang milyong tao. Hindi na nila kailangan bumili ng istasyon ng balita dahil may distribusyon na sila. Kaya nilang controlling kung ano ang ipapakita, uulitin at unang makakarating sa madla. Nangyayari ito sa mga channel na sa labas ay mukhang independent pa rin. Kabanata 4, ang kamatayan ng indie web. Hindi ganito dapat ang YouTube. Dati, ito ay site kung saan kahit sino na may kamera ay pwedeng magpatakbo ng sariling TV channel at gumana ito ng ilang panahon. Hindi lang hinarap ng YouTube ang tradisyonal na media, kundi nalampasan pa ito. Mas pinili ng mga tao na panuorin ang kanilang mga paboritong creator kaysa manood sa mga cable station. Ang mga individual na nagsimula bilang mga walang pangalan ay naging kilala, nabuo ang mga komunidad ng mga manonood at sinundan nila ang kanilang mga paboritong creator, sabik na makita kung anong mga bagong ideya ang kanilang ilalabas. Lahat ay nagsimula sa pagiging totoo, tao, ideya, damdamin.
Pero unti-unti na itong inaalis ng mga kumpanya ng private equity. Unti-unti nang nawawala ang mga creator na nagsimula sa kwarto dahil grupo na ang gumagawa ng thumbnail at analytics ng basehan ng mga ideya sa video. Minsan, hinuhubog ng mga marketer ang mga AI script at nagiging asset ng brand ang mga personalidad. Unti-unti nang nagmumukhang tulad ng bagay na dapat sana'y pinalitan ng YouTube. Ngayon, kapag nararamdaman mong konektado ka sa isang creator at iniisip mong totoo o tapat sila, may ibang bagay na nakatago sa likod nito. Mga investor, insentibo, kita. Hindi mo man sila nakikita, palagi silang nariyan at humuhubog sa kung ano ang ginagawa at kung bakit ito ginagawa. Sa huli, baka hindi mo na rin pansinin. Kung pareho lang naman ang nilalaman at hindi nito naaapektuhan ang opinyon ng kahit sino, bakit mo pa kailangan mag-alala? Libangan lang ito, wala namang pinagkaiba sa panonood ng Marvel na pelikula sa sinehan. Kailangan naming sabihin na ang The Infographic Show ay 100% independyente at palagi namang ganoon. Pinupondohan kami ng mga patalastas na nakikita ninyo, ng mga sponsor na binabanggit namin sa mga video at ng mga miyembro ng channel. Masasabi ba namin ganito na ito palagi? Sana nga, pero nagbabago ang YouTube at di natin alam kung nasaan ito sa mga susunod na taon. Baka wala na nga kami sa trabahong ito pagdating noon dahil sumasakop na ang AI slap sa platforma. Gumagawa kami ng video at may 1,000 pa na lumalabas sa ilang oras, lahat gawa ng AI na inuulit lang ang script namin. Mas mabilis ito kaysa animation. Nakikipaglaban kami para sa views kontra sa AI slop channels. Wala ba kaming ginagamit na AI sa produksyon namin? Hindi namin masasabi yon. Ginagamit namin ito bilang kasangkapan, hindi bilang pamalit. Ginagamit namin ito para palitan ng teksto sa thumbnail na dati ay nangangailangan pa ng producer na marunong sa Photoshop. Ginagamit din namin ito para automatikong gumawa ng mga sheet para mahimay ng aming mga direktor ang script. Ginagamit namin ito para gawing 4K mula HD ang video, mas bagay sa TV. Ang pananaliksik, pagsusulat, animasyon at ang paboritong voice-over ng lahat ay 100% gawa ng tao. Hindi namin alam ang mga pagbabago, pero sinusubaybayan lang namin ang direksyon ng lahat. Ang masama pa, hindi lang ito sa YouTube nangyayari, bahagi ito ng mas malaking sistema. Isa itong sistemang sumasaklaw sa lahat, mula sa pagkain kinakain natin, sa mga damit na isinusuot natin, hanggang sa impormasyong ipinapakita sa atin araw-araw. Kung gusto mong maintindihan ang lalim nito, alamin sa mga lihim na mayayamang pamilyang kumokontrol sa ekonomiya o panoorin ang video na ito.